liham natin? Narito po kanina si Mr. Villano. Oo, andito kanina. Kaya baka mamaya for the record. Sabi niya may lakad daw po siya. At least umaten naman siya dito. Baka in fairness naman kasi sa tao na nakita ko rin kasi kanina dito. Kaya umaten siya para for the record lang po doon sa liham na kinuha natin. Opo. At nakipag-usap naman po siya. Si ano? Madam Chair, kung isa other matters po, maaari po ba nating sulatan po yung dito sa may, hindi ko alam kung pamana to or nawasa, sapagkat dito pong dito sa harapan po ng Olsco na kung natatandaan niyo po, pinatawag po natin yung SAPAR, isang ikino-complain po nila about do sa pwesto po na kasi pag magkakarga, magiging sagabal po siya do sa fire truck natin in case na magkaroon ng sunog po kasi hindi ko alam kung paano nilang isasalpak yung nila sapagkat may mga pwesto na hindi ko gusto ko lang din kung paimitahan kung sino man po ang mas nakakaalam. Hanggat maaari bilang market po, bilang chairman mo nga ba, market, nakita ko po may mga pwesto po yun doon. Maaari din bang nating silang paggawa ng sulat, Madam Chair? Health and Sanitation ng aking pong inumungkahi na noon na nailay on the table. Ang MOA po napapasukin ng ating mayor sa Bioregen sa pangangasiwa po ng dialysis sa Gimba Community Hospital ay akin na po itong inumungkahi na i-take from the table at gayon din niya yamang ito po ay matagal na pong nagsisilbi sa ating ospital. Iminumungkahi ko po na ito na po ay ating pagtibayin. Madam Chair, ito po ay kailangan na po para po sa mga ibang bagay kagaya ng pag-solicit po natin itong ngayong pesta. A resolution approving the program and activities of the 159th Annual Foundation and 23rd Ragsak Tigimba Festival ay atin na pong pagtibayin. Madam Chair, ito po yung kaugnay po nung liham po nung Petsa Enero 22 na kahilingan po na atin rin po pagtibayin a resolution authorizing the local chief executive Honorable Jose Lito Galapon to enter the sign of contract and agreement with the following contractors. Ito po may anim. Isa-isahin ko po ba? Ang number 1 po ay yung Edgar Alan Guzman, represented by Jomert. Number 2, Barawid Brass Band, represented by Arnold Barawid to perform. Castillo Brass Band, represented by Ronnie Castillo. RGB Drum and beaters to perform during the road contest and parade. Romer Garcia for providing photos and videos coverage. Eraserhead Aka Ultra Combo presented by Marie Gulaon. Madam Chair, tanungin ko lang doon sa ano yung pinagtitibay ni ABC? Ayon po sa kanya pong binanggit, noong January 22 po, agenda natin ay nakalagay sa urgent measure. Yun pong resolution authorizing the local chief executive, Presidito Galapon, to enter in and sign contracts and agreements with the following contractors na binanggit po niya. Pero inimbita na yata natin sexy kanon, may pagbabago yan. Hindi yata natin in-approve nung nandito po. Binago na po yan nung umaten po si Ma'am Rhea sapagkat malaki nga yung pagbabago doon sa mga at hindi humaharap yung mga kontraktor na sinasabi.
Kaya ang alam ko, nung humarap si Ma'am Rhea, in-explain ulit, binago. Tama ba, Gus Bati? Wala tayong inaprubahan na. Pina-atras eh. Pero inatras po ng executive yung ano nila, na wag na iyon at may pagbabago nga. Yun bang sa tatlong banda yan? O yung anim na to? Kasi di ba, kasi ito yung mga magpe-perform, kunwari nung parade, baka absent ako nung... Kasi po may mga kakontrata na ata yun ang sabi ni Ma'am Rhea eh. Kasi may mga events na next week. Pero kung patatawag po natin siya next week, hindi ko kaya mag-ahol. Tama yan, pero hindi naman tayong may kasalanan. Siya naman ang bumabawi doon sa ano, at sabi niya nga, pending muna yung isinumitin niya nung nakakaraang usapin. Sapagkat walang paglilinaw. Nung nakaraang Martes lang eh. For the record, kasi baka magkaroon naman kami ng case abuse dito. Sapagkat ang pinagtibay namin, baliwalain yung usapin na yun. Kasi ipagtitibay na sana, tinanggal nga doon sa natin, sa minutes eh. Anytime naman, andito may budget eh. Yung kontrata naman, di pag natapos yung pagbaba nila dito, tsaka lang naman papasok yung bayarin eh. Dahil dito eh. Madam Chair, wala ho bang matadaanan na kwan? Naging, dito? Siguro, kung wala naman masagasaan na maging programa. Sige po, Madam Chair. Ay, Madam Chair. Wala na ba talaga tayong pag-asa sa merienda? Ano ba nagiging problema po? Matagal. Akala ko yung doon sa budget eh. Nakasimangot na kasi mga staff natin eh. Nalulungkot ako. Wala akong maiwan sa staff ko ng merienda. Parang galit lagi sa akin eh. Joke lang. Akala ko doon tayo na kukanan, kaya kung doon ka ako papatawag sana. In case ba, Madam Chair, yung sa uniform natin, pwede ba tayo mag-part-time? Dito. Thank you. Madam Chair, kung wala na pong katanungan sa ating supplemental AIT and supplemental budget, move for the approval of urgent measure number 1 and 2, a resolution adopting Municipal Development Council oh, dali, nag-motion siya. A resolution adopting Municipal Development Council NDC Resolution Number 1, Series of 2024 of the Local Development Council entitled A Resolution Recommending Approval for Supplemental Annual Investment Program Number 1 for current year 2024 in the amount of 86,272,852.59 and 58
And 59 centavos. Sourced from general fund savings and loan of the municipality of Guimba, subject to existing laws, rules, and regulations. And the resolution approving supplemental budget number 1, appropriations ordinance number 1 for calendar year 2024 in the amount of 8,177,345, sourced from general fund savings, subject to existing laws, rules, and regulations. I so move na. Madam Chair, nung nakaraang session, ipinasa po natin yung ordinance creating the Municipal Government Department Head or Municipal Youth Development Officer. Nakakalog po dito yung requirements na ipinasa po natin sa Asia at sa civil service at sila po yung nagbalik ng additional requirements na nais po natin isama sana. Kaya I move for the amendment of an ordinance creating Municipal Government Department Head 1 or Municipal Development Officer, salary grade 24, and providing qualification standards thereof. I-add po sa qualifications, number 1, education, bachelor's degree, number 2, experience, at least 3 years of experience in youth development affairs or involvement in youth or youth serving organizations. Number 3, training, at least 24 hours of related training or seminar to be included in the qualification standards. Sinabi ko naman po pag magpa-meeting sila, attend na lang kayo. Madam Chair, yung sa... Inapprove mo na yung budget ng mga barangay? Ay, hindi pa. Hindi, nagulat pa ako kasi pinaalala po yung partner sapagkat yung sa budget po ng mga barangay ABC, may question po kami. Sorry. Kay ABC Bonbon na may question po kasi kami. Yung mga dating mga budget po kasi, pumirma na po ang mga bagong kapitan. Ngayon, gusto ko lang malinawan, hinggil doon kung may legality po ba o wala po ba magiging problema yung bagong kapitan na siya ang pumirma, bagamat ang pumlano yung nakaraan. Ibig sabihin, ilihis po, gawan po natin ng tamang proseso yung punong barangay na upo. Kawawa naman. Siyempre, sumunod lang siya para lang dumaloy ang budget ng barangay. Baka mamaya, may magawang illegal yung punong barangay na pumirma. Yun lang naman po yung pinapoint ko, Madam Chair. Gusto lang kalinawan doon sa budget siguro manggagaling. Madam Chair, pagdating po doon, kagaya nung sa budget times sa Ranay, gawa ng dumating kami. Pero pinahintulutan na pwede pa rin kami gumawa. Kaya ngayon yung mga bago ngayon, napag-abutan, na sila na rin yung gumawa. Which is wala naman pinagbabawal na legal din na isang sila yung gumawa at yung gumawa napalitan namin, nadat namin. Para sa naman daw pwede. Kung gano'n na Madam Chair, pero sa po, maraming salamat doon sa ating bagong ABC. Ang pinapoint ko lang, gusto ko lang na maimbita in case kung sino man yung dapat na tamang makasagot, na tama po ba yung ginawa. Para maka-safe po kayo, hindi lang po verbally na sinabi po nila. Baka kasi ang maipit po dyan yung ating mga kasamang bagong kapitan. At least, pag inimbitahan po natin dito, nagsalita po si DLG or si COA, lalabas po yung ating punong barangay sa pagkakamali. Sapagkat binasbasan po nila ng naka-record dito sa Sangguniang Bayan. Sapagkat dumataan naman sa ating accounting office. Accounting office sa mga bookkeeper. Madam Chair, nais ko po sana magpatawag ng committee hearing, joint committee hearing with Committee on Barangay Affairs
ukol sa ordinansang pinasa po ng Barangay Baliog West. Meron po silang 5 ordinansang naisip pasa. Kung okay po sa Committee on Barangay Affairs. Mag-rundown na lang siguro tayo sa mga barangay na imbitahan. Hindi po, iba po yung... Ano Hindi yun? ko po. Joint committee hearing po with Committee on Barangay Affairs. Tungkol po sa 5 ordinansa na pinasa po ng Barangay Baliog West. Okay po ba sa August body, sa mga members ng Biyernes pagkatapos po nitong opening? After lunch siguro. Welcome naman po pumunta yung mga iba. After lunch po siguro kasi baka matagal itong opening. 1 p.m. 2 p.m. Maimbita po natin yung barangay cutting at kung sinong kagawad po sa peace and order. Yung kapitan na lang po tsaka mga barangay officials siguro. Pero mas maganda po kung yung kagawad ng peace and order dahil peace and order yung mga ordinance. Salamat po din. Madam Chair, mukhang excited na pong umuwi ang lahat. Binabati ko po lahat ng Happy Valentine's. Tapusin ang ating regular session.